So nasa likod ko ngayon ang ultimate sleeper bus papuntang Bicol at sasakyan ko ito papunta ng Gubat, Sorsogon. Sa vlog na ito ay huhusgahan natin kung pwede na ba talaga nating sabihin na ito na ang ultimate sleeper bus papuntang Bicol. Ako nga pala si Maki Matik at samahan niyo ako sa biyahe ko ngayon. Pero bago ang lahat, please subscribe and hit notification bell para updated ka pag nag-upload ako ng bagong video. Let's go! So nilabas na nga ni Bicol Isarog ang panlaban niya sa mga premium class na mga buses papuntang Bicol, ang kanilang ultimate sleeper bus. And I was lucky enough to be invited by Sir Marvy, also known as Navigator, for the maiden trip nitong bus going to Gubat, Sorsogon. Pero there's one question na pumasok sa isip ko. Bakit ako magbabas kung pwede naman ako mag-eroplano papuntang Bicol? Kaya naman ito ang magiging mission natin ngayon. Alamin kung bakit mas sulit o baka mas okay pa nga ang sleeper bus tulad nito papuntang Bicol. At dito na magsisimula ang ating ultimate test, kung saan paghaharapin natin ng eroplano at sleeper bus sa apat na bagay: ang treatment, quality, comfort at value for money. Lahat ng yan aalamin natin hanggang sa dulo ng video. July 3, 2026 at nandito ako sa terminal ng Bicol Isarog sa Cubao, Quezon City. At ang pamasahe para sa ultimate sleeper bus ni Bicol Isarog from Cubao going to Gubat, Sorsogon is 2,700 pesos. And una nating titignan is yung treatment. Sa eroplano may mga lounge na pwede mong pagstayan habang naghihintay ng flight. And guess what? Ito sa Bicol Isarog meron silang pay lounge na tinatawag. So saan ka naman nakakita ng bus na merong ganitong lounge? Tignan nyo. Yan, ito yung pay lounge ng Bicol Isarog. Parang sasakay ng eroplano, di ba? Kapag sasakay ka dito sa sleeper bus ni Isarog is meron kang komportabling lounge na pagtatambayan. Kompleto ito with free water, coffee, and snacks. Very comfy din dahil air-conditioned ito and may TV for entertainment. Parang mag-shot Ay, dapat kasama niyo ako! Yun, so sasakay na kami ng bus. Galing kami sa pay lounge, so presko kaming sasakay ng bus. So kung sa eroplano is i-assist ka ng mga stewardess and crew, dito sa sleeper bus para kang VIP. So pag aakyat ka rito, thank you. Ka tayo dito pare. Ganda. Uy, grabe yun boy. L2, pinala ako sa L2. Tayo sa L2 pare. Lawak oh, parang may sariling kwarto eh. Ang lawak pare. Dapat. Sama ko si Sir Marvy siya, si Sir Jeff. Nandun sa L3. Ayun na, hindi pa harapin eh. Eh si ate. Uy, talisa mo! Kasama ka na, na-recording yan ate. Kalag din si ate. Hi sir, good evening. Welcome to Bicol Isarog Ultimate Sleeper Bus. Dahil kayo po ang kauna-unahang pasahero ng sleeper bus, meron kaming hinandog na blanket para sa inyo. Wow, grabe naman yun. Hindi mo kaya. Sir, thank you. Thank you po. Ayan o. Oh, ganun! So sa treatment pa lang towards sa mga pasahero, it is a perfect 5 out of 5. Pasado 7 PM at nag-start na ang biyahe namin. Ang daming bus enthusiast on this day na nag-aabang para dito sa maiden trip. Bago dumiretso is dadaan muna ng Arcovia Pasig para kumuha ng pasahero. Diretso lang. And 8 PM at umalis na kami ng Arcovia para naman pumunta sa last pickup ng bus sa Turbina Terminal ni Bicol Isarog. After an hour at narating namin ang newly opened Turbina Terminal ni Bicol Isarog. This time, i-check na natin ang bus quality. So ang bus na ito ay ang Taco Mobi Home straight from Vietnam. Sa labas, talagang neck breaker dahil sa very futuristic design nito. And very unique din yung colorway ng bus na parang battleship gray. Sa loob naman, sobrang premium ang datingan. Kung sa eroplano na pwede mong sakyan from Manila to Bicol is regular seats lang or at best is premium class, dito pwede ka humilata kasi equipped ito with 22 sleeping beds. May table tray, cup holders, buttons to control the lights, and seat belts. Pwede mo din isagad yung higaan na parang totoong kama. And to top it off, equipped din ito with restroom kaya pwedeng mag-jingle habang nasa biyahe. So overall, para sa quality ng bus, another 5 out of 5 ito para sa akin. Mula sa Turbina, it's a 2 hours travel papunta sa first meal stop ng biyahe which is sa Pagbilao, Quezon. Yun, so first impression pare, grabe naman oh, parang akong nasa hotel eh. Tingnan mo, ang lapad oh. Ang lawak-lawak ng room ko. Kung tutuusin, parang akong may sariling kwarto dito sa bus. Just imagine that pare. Ay, talaga naman talagang darating ka ng Bicol na maayos eh. So solid pare. Para lang ako nasa kwarto ko. Ipakumot pa.
Dumating kami around 11:20 PM sa first stop ng biyahe dito sa McDonald's, Pagbilao, Quezon. Dito na kami sa Lucena, McDonald's. Never in my life maka-experience ng bus na humihinto sa isang fast food resto, kaya big thumbs up ito. Order lang ako ng McDo meal para sa aking dinner. 12:10 AM at balik biyahe na kami. Ang next stop namin is 248 kilometers ang layo, which is sa Naga, Camarines Sur. Tumambay ako panandalian sa conductor seat para makakita ng konting bus action. Bandang Tabugo nang bumalik na ako sa aking bed para matesting kung makakatulog ba ako ng diretso hanggang Naga. "5:25 AM and after ng masarap na tulog, narating namin ang Naga CBD Terminal para magbabalang ng pasahero. So, dito na kami sa Naga, pare. 5:40 something, Naga CBD. Dalawang tao nagkasabay, pare. Hindi kalayuan dito sa terminal ang last stopover ng biyahe dito sa Bicol Isarog, Naga sa Concepcion Grande. Yan, C8 yan. Dito na nagpa-diesel sila kuya before kami tumuloy sa aming final destination. First time kong makapasok dito. Kasi first time ko na sumakay ng Bicol Isarog. Dito pala yung garahe nila sa Naga. Pinupunuan lang ng diesel yung bus para dire-diretso yung biyahe mamaya pabalik na Maynila. At before tayo umalis ng Naga, i-rate na natin ang comfort. Yung sa eroplano is halos wala kang mararamdaman habang nasa ere. Bukod sa turbulence, dito naman sa bus is very comfortable din. Given na yung bus is equipped with air suspension, talagang dinuduyan ka lang every time na dumadaan ito sa mga lubak. And also, malaking tulong yung CR on board. And in my experience na 2 times akong nag-CR is very convenient ito. And most importantly, very comfy yung beds, lalo't malambot, may headrest and seatbelt. So pagdating sa comfort, this is a solid 5 out of 5 for me. 6:10 AM at rolling na ulit kami. Ine-enjoy ko na nga dito yung mga natitira kong oras sa sleeper bus. Appreciating yung ganda nito at yung mga sceneries sa bayan-bayan. At pagkaswerte nga naman na pagdating namin ng Kamalig Bypass, klarong-klaro si Mayon Volcano. Ito kami sa Kamalig Bypass. And papakita yung Mayon, pare. Palipad nandun si Sir Jeff. And fast forward, after 2 hours and 64 kilometers from Kamalig, nasa CTEX na kami or Sorsogon Integrated Terminal Exchange. Andito lang kami for dropping off ng passengers before heading sa bayan ng Gubat. Mula sa CTEX is nasa 17 kilometers na lang ang layo nito sa Gubat, Sorsogon. And at last, ang value for money. Given naman na mas mabilis ang biyahe sa eroplano. Natural, lumilipad yun eh. Pero kung nag-eroplano ka, hindi mo may experience matreat na parang VIP, hindi ka hihinto para kumain sa McDo, hindi mo masisilayan yung mga bayan-bayan, at hindi mo mararanasan humiga at mag-relax sa napaka-komportableng higaan. And para sa akin is magandang point yun to try itong sleeper bus rather than flying. Syempre, considering na hindi ka naman nagmamadali. And to compare yung pamasahe ng eroplano kung babiyahe ka na agad mamaya is napakalaki pa din ng difference. At ang pinaka-importante at nakita nyo naman, safe at maayos kang makakarating ng Bicol. So for the value for money, this is a solid 5 out of 5 for me. And 10:15 AM at touchdown na din kami finally sa Gubat, Sorsogon. Overall is inabot ng 15 hours and 15 minutes ang aming biyahe.
Yun, time check. 10:20. Dito na kami sa Gubat, Sorsogon. Salueta, kuya. Thank you very much ha. Pag nga tayo magkita mami eh. Ibang po. Thank you kuya. Thank you. At sa hinaba-haba ng biyahe, ang importanteng tanong, ito na nga ba talaga ang ultimate sleeper bus ng Bicol? Sagot lang dyan, first class travel experience for you ang tagline nila at sa ultimate sleeper bus ng Isarog mo yan makikita. O paano, another biyahe na naman ang natapos. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Sa uulitin, Diyos mabalos.